Nakiusap na, nakipag-meeting na si Director Jimmy Jaime Santiago ng NBI sa mga vloggers para iwasan ang fake news, paninira sa gobyerno at ang sinabi ni Direktor dapat magkaisa na. Ito ay magandang galaw ng NBI para bigyan ng warning o paalaala ang mga vloggers na magsakripisyo para sa bayan, huwag sirain ang gobyerno dahil tayo ay lahat ay Pilipino. Pakinggan po ninyo itong report na ito at ginawang pakipag-ugnayan ng NBI Director. Ito ay maaaring huling opsyon na rin at warning para kung sakali na magpatuloy ang kailang paninira nitong mga vlogger na ito at ng iba pa, hindi na nagkulang ang NBI ng paalaala. Pwede na talaga silang tuloy-tuloy na kasuhan, arestuhin at ipakulong ang sumisira sa ating reputasyon at sa gobyerno. Ito yun, report, no? Nagtungo kanilang umaga sa tanggapan ng NBI ang limang report abogado ng mga vloggers at content provider na pinusupina ng Bureau. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, pinadalhan sila ng supina para magkaroon ng pag-uusap kaugnay sa pagkalat ng fake news. Sinumpina namin about 40 vloggers, no? Content creators, ganyan. Not really to charge them, kundi magkaroon ng dialogue. Because sinasabi ko nga, I'm a former judge and I respect freedom of speech, freedom of expression. Maaaring iba sa kanila, nalilihis lamang ng landas, hindi alam na lumalampas na sila sa parameter ng batas. Nilinaw ni Direktor Santiago na bagamat nilerespeto ng NBI ang karapatan ng paglalabas ng opinyon at malayang pamamahayag, hindi raw maaaring labagin ang probisyon ng batas. Halimbawa, nagko-comment, bakit ngayon lang nagbenta ng 20 pesos na bigas porket malapit na election? That's okay. Kine-question mo, opinion mo yan, ba't din nilalabas mo? Ang binibenta naman nilang bigas, eto, inuuhod. That is fake news already. Dahil hindi naman magbebenta ang gobyerno ng ganun. Git naman ng ilang abogadong humarap, importanteng mabalanse ng maigi ang pangangalaga sa karapatan ng pamamahayag at pagbabantay sa pagkalat ng fake news. This is part of discussions, this is part of commentary, this is covered by free speech. Sabi niya, wala namang problema with commentary, wag naman daw yung fake. We also reminded him that there is a Supreme Court decision where even if the commentary should be based on something that later on proves to be erroneous, it's still protected speech. Paalala ng NBI, sasailalim sa investigasyon ang mga hawak nila mga ebidensya para matukoy kung alin ang iaakyat nila para maireklamo sa DOJ. Yung iba, ipapaila lang namin. Ayaw nilang makipag-cooperate dito. Yung iba, ipapaila lang namin. And then, sa DOJ na sila magpaliwanag. Due process pa rin. Ayun, ang linaw. So, maging warning na rule of law ang papaira. Kasi si Director Santiago, dating pulis ng Manila Police Department yan, nag-abogado, naging prosecutor pa yata yan bago naging judge. At ngayon, director ng NBI. Kaya alam niya talaga, tama yung sample niya. Yung pagbebenta ng 20 pesos na halaga ng bigas, pwede sabihin yung bakit ngayon lang. Sariling opinion yon. Pero pag sinabi nyo na maduming bigas, may problema yung bigas, abay yun ay paninira. Hindi na nakakatulong. Dahil hindi naman may problema ang bigas ang ibebenta. Malinis na bigas. So pag sinabi mong hindi maganda yung bigas, paninira yan, fake news yan. Yun ang sample. So ang nangyari pala dyan sa meeting na yan sa NBI headquarters, ay yung ibang kakaunti yung dumating at yung iba hindi dumating. Kaya sabi niya, sa korte na tayo magkita o kaya sa DOJ, doon na kayo magpaliwanag. Yung nagtitigas-tigasan dyan na ayaw humarap, di kakasuhan kayo, doon na kayo magpaliwanag. Itong mga humarap, at tulad ni Angeles at iba pa, nakakaintindihan na yan. Dahil ang pakiusap, huwag kayong gumawa ng fake news. Huwag niyong in-destabilize ang gobyerno dahil pananagutan yan. Under the law, fake news, labag sa batas. So maging warning po yan. At kung saan man nanggagaling, alam na ninyo, may kanya-kanya tayong opinion at paniniwala dyan. Kung saan nanggagaling ang maraming fake news na sumisira sa gobyernong ito at mga programa ng Pangulong Marcos, alam na natin yan, kayo yung winawarningan. Kayo yung pinakikiusapan ng NBI. Itigil nyo ang ganyang maling impormasyon dahil kung hindi, mananagot kayo sa batas.
Alam niya na labag sa batas ang paninira. Ang commentary, analysis sa tamang pagpapaliwanag, okay na okay yan. Pero pag binatikos nyo at nagpakita kayo ng iba ang sinasabi nyo na talagang fake news, na hindi naman talaga totoo, yun ang pananagutan under the law. Yan ho ang sinasabi ng NBI. Pasalamat nga kayo dahil kayo iniimbitahan pa. Kayo binibigyan ng pagkakataon. In other words, yun pong mga inimbitahan ng NBI, yun ang pinagdududahan or suspect na may kinalaman sa pagpapakalat ng fake news. Yung mga hindi na imbitahan, ibig sabihin, mararangal, maginoo, maayos ang kanilang pag-topic, kanilang mga content at tinatalakay sa kanilang mga channel. Ganun lang po kasimple yun. Kasi kung maganda ang ginagawa mo, bakit ka iimbitahan? Bakit ka papalalahanan? So yung mga tinawag at nagpunta roon, inimbitahan na hindi dumating doon, sila yung pangunahing namomonitor. Hindi naman po ako nagkulang at ang aking mga channel dito sa aking mga channel at maging sa television at radyo na aking ginagawa araw-araw, sa Channel 4, Channel 13, Radyo Pilipinas, at iba pang istasyon na under ng Office of the President, lagi kong pinapaalala yan. Kung wala kayong problema, hindi kayo imbestigahan. Kung wala kayong problema na maling ginagawa, hindi kayo iimbitahan. Yun po ang ibig sabihin, pag inimbitahan ka para katanungin, palalahanan, ibig sabihin meron ka ng maling ginawa. Monitor nila yun. NBI hindi, at mga pulis, kongreso, kung sino man nag-iimbestiga, hindi ka iimbestigahan kung wala silang nakitang mali na ginagawa. Kaya malinaw pa yan sa sikat ng araw. Ang inimbitahan, ipinatawag, pinakiusapan, at winarningan, kayo na yon. Kayo yung suspect sa fake news. Yung mga hindi naimbitahan, hindi pinatawag, ibig sabihin wala silang nakikitang mali. At dahil dyan, ito naman ang ating may pagmamalaki. Sa investigasyon sa Senado, sa Kongreso, sa Pulis, sa NBI, mula nang ako ay maging political blogger, at mula nang ako ay maging broadcast journalist sa ilang dekada na, hindi po ako kahit minsan naimbitahan sa anumang investigasyon. Hindi sila nagduda. Hindi nila ako pinagdududahan kasi inaaral ko, pinag-aaralan ko at ang sinasabi at topic ko. Pinaninindigan ko. Hindi naman tayo nagyayabang. Ganon po kasi dapat. Hindi pwedeng nakarinig ka lang, chismis lang yan, marites lang yan, paninira lang yan, gagawin mo na, dadagdagan mo pa. Kung mali yung kinopya. Kaya ang mangopya, delikado. Ang manggaya, delikado. Ang manggamit, delikado. Kaya kailangan may sarili tayong kaalaman at paghahanap ng totoong balita. Matagal po akong investigative reporter. Ang tagal kong reporter po from police, NBI, hanggang court reporter, hanggang political reporter, hanggang ito nga, tayo ay political blogger na. Kaya ho, hindi naman sa pagyabang, yan ang ating pinagdaanan. Kaya maingat tayo at ang sinasabi may pinanghugutan at pinaninindigan. Sundin natin at irespeto ang mga batas, alang problema. Tama yung sinabi ni Director Santiago. Ang opinyon, nire-respeto. Pero ang mali, fake news, merong pananagutan. Please like and share. Subscribe sa ating mga channel.